Kakapirma ko lang ng papeles ng diborsyo, akala ko tapos na ang lahat. Ngunit paglabas ko pa lang ng korte, sinalubong ako ng aking biyenan, si Aling Nena, at ng kabit ni Ricardo, si Bianca. Mayabang niyang sinabi, simula ngayon, bahay mo na ito, mahal ko. Nabasag ang puso ko. 8 taon, nawala. Pero ang bulong ni Manang Lita tungkol sa 50 milyong piso na dote mula kay nanay, iyon ang nagpatigil sa mundo ko. Akala nila durog na ako. Pero may tinatago si nanay at malapit ko na itong ibunyag sa kanila. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria, 45 taong gulang. Ngayon, sa wakas, malaya na ako. Ngunit ang kalayaan na pagtanto ko ay may matinding kapalit. 8 taon ng aking buhay, 8 taon ng aking pagmamahal, ng aking pagsisikap, ay nagwakas sa isang piraso ng papel na nilagdaan ko kaninang umaga. Ang hangin sa labas ng korte ay nagbigay ng isang kaganapan na nagpatatag sa akin, na nagbigay ng isang malinaw na pagtingin sa realidad na aking kinakaharap. 3 minuto lamang ang lumipas matapos kong lagdaan ang mga papeles ng diborsyo, nang lumabas ako sa gusaling iyon. Ang mabigat na pintuan ay sumara sa aking likuran, ang tunog nito ay tila huling martilyo sa kabaong na naglilibing sa aking 8 taon ng pagpapakasal. Huminga ako ng malalim, ang hangin sa pasilyo ng korte ay amoy halumigmig at lumang papel, ngunit para sa akin, ito ang amoy ng kalayaan. Isang kalayaang napakamahal, na binayaran ng luha, mga gabing walang tulog, at isang pusong pinatigas ng maraming sugat. Ricardo, ang lalaking asawa ko pa hanggang 1 minuto na ang nakalipas, ay tahimik na lumakad sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay walang ipinakitang kahit na anong emosyon, para bang hindi siya ang pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Nagmahalan kami, o sa akala ko'y nagmahalan kami, ngunit ang pag-ibig ay parang isang delikadong porselana. Kapag nabasag, gaano man kahirap mong subukang idikit, ang natitira lamang ay mga pangit at nakikitang peklat. Pagbaba ko sa malamig na hagdanan ng marmol ang gusali, iisa lang ang nasa isip ko. Ang makalayo roon ng mas maaga, kumuha ng taxi at bumalik sa maliit na apartment na pansamantala kong inupahan. Kailangan ko ng tahimik na espasyo upang ayusin muli ang aking buhay, isang buhay na wala siya, wala ng pekeng hapunan kasama ang pamilya, at wala nang kailangang tiisin ang matatalim na kritisismo ng aking biyenan. Ngunit tila hindi handang bigyan ako ng kahit 1 minuto ng kapayapaan ang kapalaran. Sakto nang tumama ang takong ng aking sapatos sa bangketa, biglang hinarangan ng isang figura ang aking daan. Si Aling Nena, ang ina ni Ricardo. Sa likuran niya, madiskarteng nagkukubli, ay si Bianca, ang batang kabit na nagwakas sa aking kasal. Pinanlisikan ako ng tingin ni Aling Nena. Ang mga matang iyon na sa 8 taon ay hindi man lang ako tinignan ng may pagmamahal. Huminto ka, saan mo ba akalaing pupunta ka? Ang kanyang boses ay matalim na parang asido, kayang sirain ang hangin. Nanatili akong tahimik, bahagyang umiti, isang ngiti ng purong pagod at pamamaalam. Aling Nena, wala na po kami ni Ricardo. Sa tingin ko, may karapatan akong pumunta kung saan ko gusto. Mariin kong binigyang diin ang mga salitang Aling Nena, bilang huling pamamaalam sa aking tungkulin bilang manugang na pinagsikapan kong tuparin sa loob ng maraming taon. Si Ricardo, sa isang tabi, ay parang nahihiyang bata, hindi makatingin sa aking mga mata o hilingin sa kanyang ina na magpigil. Palagi siyang mahinang tao. Nang makita ang aking kilos, humakbang si Bianca pasulong, hinawakan ang braso ni Aling Nena, na may tonong nagrereklamo ngunit mapanghamon. Aling Nena, tingnan ninyo, aalis talaga siya. Balak niyang kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya para magsimula ng bagong buhay. Tinignan ko siya ng pahapyaw. Siya ay isang nakakainsultong bata, na may magandang mukha, ngunit may kaluluwang kasing laso ng ahas. Suot niya ang isang napakamahal na designer dress, isang damit na sigurado akong binili ni Ricardo gamit ang perang pinagpawisan ko. Ari-arian ng pamilya.
Nagtawa ako ng may paghamak. Sa tingin ko, wala na akong anumang koneksyon sa inyong pamilya. Biglang sumiklab ang tunay na bagyo nang iniabot ni Aling Nena ang kanyang butuhang kamay sa akin. Mabuti. Pero bago ka umalis, ibalik mo sa akin ang 1,200,000 piso na ginastos namin sa kasal. Hindi ko papayagang matalo ang anak ko. Walang silbi ang pagpapakasal sa iyo. Ngayon, wala na siyang matitira pagkatapos ng diborsyo. Natigilan ako. Diyos ko, posible bang maging ganoon siya kakapal? Ang humingi ng pera sa kasal pagkatapos ng 8 taon ng pagsasama. Ito ay ang paghingi ng isang magnanakaw, hindi ng isang biyenan. Naramdaman kong kumukulo ang dugo ko. Ang pasensya na naipon ko sa loob ng maraming taon ay umabot na sa hangganan. Eksakto sa pintuan ng korte, ang templo ng batas, naglakas loob silang gumawa ng ganoong kahindik-hindik na paghahabol. Sumiklab ang galit sa aking dibdib, ngunit binulungan ako ng aking katinuan na kailangan kong manatiling kalmado. Hindi ito ang oras para mawalan ng kontrol. Mariin kong tinignan si Aling Nena, sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi ninyo. Ang kasal ay isang voluntaryong kasunduan sa pagitan ng magkabilang pamilya. Wala kayong karapatang humingi ng perang iyon. Wala akong karapatan? Bumulong si Aling Nena na nilabasan ng laway. Ang isang baog na babae na tulad mo ay walang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. 8 taon kang naninirahan sa bahay na iyon, kumakain mula sa aming pagkain. Ginagasta ang pera ng anak ko at ni isang apo ay hindi mo maibigay. At ngayon, akala mo, aalis ka ng walang bayad? Sinasabi ko sa iyo, hindi ito magiging ganoon kadali. Bawat salita niya ay isang punyal na tumatama sa aking puso. Ang sakit ng hindi pagkakaroon ng anak ay ang aking pinakamalalim na sugat, ang sanhi ng aking pagiging komplikado at ang aking pagdurusa sa loob ng maraming taon. Dumalaw ako sa pinakamahuhusay na espesyalista, uminom ng maraming gamot, nagtiis ng masakit na pagsusuri, ngunit lahat ay walang silbi. Sa simula, inaaliw ako ni Ricardo, ngunit pagkatapos, sa ilalim ng impluwensya ng kanyang ina, siya ay naging malamig at malayo, at ngayon ay ginagamit nila ang aking pinakamalaking sakit upang atakihin ako. Anong kalupitan? Nang makita ni Bianca na tinamaan ni Aling Nena ang aking kahinaan, sinamantala niya ito upang lalo pang magdagdag ng apoy. Tama, Maria. Kung hindi ka makapagkaanak, dapat ay maging mas maingat ka sa iyong sitwasyon. Sapat na ang pagtitiis sa iyo ni na Ricardo at Aling Nena. Ngayon, tutuparin ko ang obligasyong iyon para sa iyo. Ang villa, sinabi na ni Ricardo na magiging akin at para sa aming magiging mga anak. Habang nagsasalita, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, na patag pa rin, sa isang kilos na puno ng pahiwatig at paghamon. Kaya ganoon pala. Plano nila ang lahat. Gusto nila akong paalisin sa bahay nang walang dala upang bigyan ng malaya ang bagong may bahay at ang kanyang imahinasyong anak. Tinignan ko si Ricardo, ang aking dating asawa, naghahanap ng kahit na anong bakas ng hustisya, ng kahit na anong butas ng disente na dati niyang taglay. Ngunit ang nakita ko lang ay isang iwas na tingin. Ang nanay ko, galit lang ang nanay ko, bulong niya. Bumalik ka sa bahay at kunin ang iyong personal na gamit. Ang villa, sa huli, ay aking sariling ari-arian bago ang kasal, alam mo na iyan. Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig. Sariling ari-arian. Totoo iyon, binili ng kanyang mga magulang ang villa bago kami ikasal. Ngunit sa loob ng 8 taon, ako ang namuhunan ng malaking halaga at walang katulad na pagsisikap sa pagpapaganda at pagdekorasyon nito. Mula sa hardin na puno ng mga rosas na inalagaan ko sa sarili kong mga kamay hanggang sa koleksyon ng porselana ng Sargadelos na pinagsisikapan kong kolektahin sa buong Galicia. Wala ba lahat ng iyon? Ang aking pagsisikap ay wala sa wala. Personal na gamit. Ulit ko sa mapanuyang boses. Ano ang ibig mong sabihin sa personal na gamit?
Ang 4 na piraso ng damit na dala ko nang dumating ako sa bahay mo 8 taon na ang nakalipas. Si Aling Nena, nang makitang patuloy akong lumalaban, ay lalo pang nilakasan ang boses. Ano pa ang gusto mo? Lahat ng nasa bahay na iyon ay sa anak ko. Wala kang karapatang kunin ang anumang bagay. At malinaw, ang villa na iyon kasama ang lahat ng nasa loob ay pag-aari na ni Bianca. Kapag naglakas loob kang kumuha ng kahit na isang karayom, tatawagan ko ang pulis at adedemanda ka sa pagnanakaw. Ang kanyang banta ay ganoon kawalang hiya na pati ang mga dumadaan ay huminto upang tumingin. Naramdaman kong nag-aalab ang aking mukha sa kahihiyan at galit. Hindi lang nila gustong nakawin ang aking mga ari-arian, kundi pati na rin ang tapakan ang aking dignidad. Sa sandaling iyon, alam kong walang saysay na makipag-usap sa mga taong iyon. Desidido silang ikulong ako. Ngunit hindi na ako ang Maria 8 taon na ang nakalipas. Ang inosenteng babae na handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. 8 taon sa impyerno ang nagturo sa akin na maging matatag. Huminga ako ng malalim, pinigil ang aking galit, at tinignan silang tatlo sa isang boses na hindi na nanginginig, kundi matatag at malinaw, salita sa salita. CJ, kung iyan ang gusto ninyo, ang hindi sa akin ay ayaw ko. Ngunit ang akin, hindi ko iiwan kahit isang sentimo. Makikita ninyo. Pagkasabi nito, tumalikod ako at lumayon ng matatag at determinado. Hindi na ako tumawag ng taxi, kundi dumiretso ako sa hintuan ng bus. Kailangan ko ng oras upang mag-isip, upang planuhin ang laban na paparating, isang hindi pantay na laban, ngunit sumumpa ako na hinding-hindi ako susuko. Ang bus ay mabagal na umuusad sa kalye, inilalayo ako mula sa maingay na sentro at sa mga masasamang taong iyon. Pumili ako ng upuan sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang siksikang trapiko nang hindi talaga nakikita. Blanko ang aking isip. Ang nakakalaso na salita ni na Aling Nena at Bianca, ang duwag na pag-ugali ni Ricardo, ay umalingaw-ngao sa aking tainga na parang sirang tape. Akala ba nila ay babagsak ako, na sa ilang banta at isang kahindik-hindik na paghahabol ay matatakot ako at isusuko ko ang lahat? Nagkamali sila. Minamaliit nila ang babaeng sumama kay Ricardo sa kanyang pinakamahirap na sandali, ang nag-alay ng kanyang kabataan upang itayo ang tinatawag niyang pamilya. Ang paunang galit ay unti-unting humupa, na nagbigay daan sa isang malamig na determinasyon. Hindi ako iiyak. Ang luha, sa sandaling ito, ay isang walang silbing luho. Kailangan kong gawing lakas ang sakit at gawing estratehiya ang sama ng loob. Sa digmaang ito, hindi lang ako makikipaglaban para mabawi ang aking mga ari-arian, kundi pati na rin ang aking dangal at ang hustisya na nararapat sa akin. Gusto nilang umalis ako ng walang dala. Ipapakita ko sa kanila ang presyo ng kasakiman at pagtataksil. Pagdating ko sa inupahang apartment, isinara ko ang pinto ng malakas. Inalis ko ang aking mga takong na nagpapahirap sa aking mga paa. Dumiretso ako sa kusina, kumuha ng isang malaking baso ng tubig at ininom ito ng isang lago. Nakatulong ang sariwang tubig upang kumalma ako. Umupo ako sa tanging sofa sa sala, nakatingin sa puting dingding sa harapan ko. Sa aking ulo, isang plano ang nagsisimulang mabuo, malinaw at magkakaugnay. Hindi ko iniisip ang villa. Gaano man ang aking pagsisikap dito, nanatili itong nakapangalan kay Ricardo at isa itong ari-ari ang pribado. Magiging komplikado at matagal ang pagtatalo tungkol dito. Hindi ko rin iniisip ang mga mamahaling muebles o ang mga ari-ari ang pinagsamahan namin sa loob ng 8 taon. Iiwan ko ang mga iyon sa kanila. Ituturing ko itong gastos ng isang mahalagang aral tungkol sa kalikasan ng tao, ngunit may isang bagay na babawiin ko sa anumang halaga. Ang aking dote, ang mga regalo na inipon ng aking nanay, naway mapayapa siya, sa buong buhay niya at ibinigay niya sa akin noong araw ng aking kasal ng buong pagmamahal at pag-asa. Ang aking nanay ay matagal nang sumakabilang buhay, at ang mga bagay na iyon ay hindi lamang may malaking halaga sa material, kundi mga sagradong relikya rin.
Ang huling init niya na natitira sa akin ay ang mga hikaw na pulang agata, na ayon sa kanya ay magdadala sa akin ng swerte at proteksyon. Ang kwintas na purong ginto, mana mula sa aking lola. Ang koleksyon ng mga figura ng porselana mula sa isang sikat na eskultor na regalo ng aking tatay sa aking nanay sa kanilang anibersaryo, at marami pang ibang mahalagang bagay sa material at espiritual. Akin ang mga iyon at akin lang. Sina Aling Nena at Bianca ay walang karapatang hawakan ang mga iyon. Habang iniisip ko ito, bigla akong tumayo. Hindi ako makapaghihintay ng kahit isang minuto pa. Kilala ko ang uri ni na Aling Nena at ang kanyang anak. Kapag nabuo ang kanilang kasakiman, hindi sila titigil sa anumang bagay. Posibleng sa sandaling ito, sila ay nasa villa, naghahanap at sumusubok na alisin ang aking mahahalagang bagay. Lumapit ako sa desk, kumuha ng isang tumpok ng blankong papel at isang ballpen. Hindi na nanginginig ang aking kamay. Sinimulan kong sumulat. Kailangan kong gumawa ng isang detalyadong listahan ng lahat ng ari-arian ng aking dote. Isa-isa na walang anumang iniiwan. Pangalan, mga katangian, pinagmulan, tinatayang halaga, at ang mga alaala na naugnay sa bawat isa. Ito ang magiging pinakamahalagang ebidensya ko. Gagamitin ko ang listahang ito upang ideklara ang digmaan sa kanila. Isang tahimik na deklarasyon ang digmaan, walang espada o baril. Lamang sa katotohanan at sa batas, ipapabalik ko sa kanila ang lahat ng hindi sa kanila sa pinakapubliko at nakakahiya na paraan na posible. Naging determinado ang aking tingin. Sa sandaling iyon, hindi na ako isang bigong asawa, isang babaeng karapat-dapat kaawaan na inabandona ng kanyang asawa. Ako ay isang mandirigma na handang lumaban hanggang sa huli upang protektahan ang kanyang sarili, upang protektahan ang pamana ng aking nanay. Nagsisimula pa lang ang laban. Nakatayo ako sa harap ng desk, ang mainit na dilaw na ilaw ng lampara ay nagpapaliwanag sa blankong pahina. Ang ballpen sa aking kamay ay nagsimulang gumalaw, at sa bawat linya na lumilitaw, isang agos ng mga alaala ang bumalik sa akin, kasing linaw na parang kahapon lang nangyari. Bawat piraso ng aking dote ay hindi lamang isang ari-arian, kundi isang kwento, isang mensahe ng pag-ibig na ipinagkatiwala sa akin ng aking nanay. Sa unang linya, maingat kong isinulat, mga hikaw na pulang agata, hugis patak ng luha, may mount na 18 karat na ginto. Ipikit ko ang aking mga mata, at ang imahe ng aking nanay, na may eleganteng cream-colored na silk dress, ay malinaw na lumitaw sa aking isip. Ito ang gabi bago ang aking kasal. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang malambing na mga mata ay nagniningning na parang iiyak. Siya mismo ang nagsuot sa akin ng mga hikaw. Ang kanyang boses ay malambot at mainit. Anak ko, bukas, magiging asawa ka na ng iba. Ibinibigay ko sa iyo ang mga hikaw na ito. Ang agata ay nagpoprotekta sa kasamaan at magbabantay sa iyo mula sa malas. Tandaan mo palagi na saan ka man na dapat kang mabuhay ng mailakas at kapayapaan. Narinig mo ba? Umiyak ako sa kanyang mga bisig ng gabing iyon. Ang kanyang mga salita ay nakaukit sa aking alaala. Para sa akin, ang mga hikaw na iyon ay isang anting-anting. Sumunod, kwintas na purong ginto, bigat na 5 ounces, inukita ng mga filigranas sa estilong Isabelino. Ang kwintas na ito ay pag-aari ng aking lola. Ikinuwento sa akin ng aking nanay na noong araw ng kanyang kasal, ibinigay ito sa kanya ng aking lola na nagnanais sa kanya ng isang masaganang kasal. Sa kabilang banda, ibinigay sa akin ng aking nanay ito bilang pagpapatuloy ng isang tradisyon, na inilalagay dito ang pag-asa na ang aking buhay ay magiging masaya at maunlad din na aalala ko ng perpekto ang bigat at sariwang pakiramdam ng purong ginto nang isuot ito ng aking nanay sa aking liig noong araw ng paghingi ng aking kamay. Hindi lang ito ginto, ito ay ang pag-ibig at pamana ng 3 henerasyon ng mga kababaihan sa aking pamilya. Nagpatuloy ako sa isang bagong pahina at patuloy na sumulat.
Koleksyon ng 12 Pilipino ceramic figures, serye ng lumang propesyon. Ito ang regalo sa kasal ng aking tatay sa aking nanay. Pagkatapos ng kamatayan ng aking tatay, pinahahalagahan ito ng aking nanay na parang mga relikya, madalas na inilalabas upang linisin at hangaan. Sabi niya, sa bawat pagtingin ko sa mga figurang ito, pakiramdam ko ay narito pa rin ang tatay mo sa tabi ko. Bago niya ibigay sa akin ang mga ito, paulit-ulit niyang sinabi sa akin. Ito ay alaala ng tatay mo. Ingatan mo itong mabuti. Hindi lang ito may malaking halaga sa ekonomiya, kundi ito ay kumakatawan sa pag-ibig na nararamdaman niya sa akin. Ibinibigay ko ito sa iyo na may pag-asa na kayong mag-asawa ay magmamahalan at magiging kasing malapit gaya ng kami. Habang naaalala ko ang kanyang mga salita, naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Bigo ko ang kanyang mga naisin. Ang aking kasal ay hindi naging gaya ng pinangarap niya. At kaya, isa-isa, lumitaw ang mga piraso sa papel. Mga pinggan ng Pilipino handmade, modelong Aurora, pinalamu siya ng ginto para sa 12 set. Naaalala ko ang mga katapusan ng linggo na ginugol ko kasama ang aking nanay sa paghahanap sa mga antigong tindahan hanggang sa makita namin ang perpektong set. Sabi niya, ang isang manugang ay dapat marunong maghain ng tsaa at kape sa kanyang mga biyenan ng elegante, at ang isang magandang pinggan ay nagpapakita ng kagandahan at paggalang ng asawa. Relo ng Swiss, ginto, pambabae, may strap na balat ng buwaya. Isang regalo mula sa aking tiyo na nakatira sa Switzerland. Ito ay isang simbolo ng karangyaan at pagiging natatangi, ang ipinagmamalaki ng buong pamilya ng aking ina. Sumulat ako ng walang pahinga at ang listahan ay lalo pang humaba. Bawat bagay ay inilarawan ng detalyado, mula sa material at disenyo hanggang sa mga natatanging marka ng pagkakakilanlan. Para sa ilan, pinapanatili ko pa rin ang mga sertipiko ng pagiging tunay at ang mga resibo. Isinulat ko rin kung saan ko sila iniimbak sa villa. Karamihan sa mga alahas at mahahalagang dokumento ay nasa isang maliit na safe box sa aking silid-tulugan. Ang mga dekorasyong bagay na maihalaga ay ipinapakita sa sala at sa opisina. Nang ilapag ko ang balpen, gabi na sa labas. Pinagmamasdan ko ang listahan ng halos 10 pahina na maihalo-halong hindi mailarawang damdamin. Ito ay ang nostalgia para sa isang sirang kasal, ang walang hanggang pananabik sa aking nanay, ngunit higit sa lahat ay isang hindi mapigilang galit. Lahat ng mga alaalang iyon, ang mga regalong puno ng pag-ibig at pag-asa mula sa aking nanay, ay nasa kamay na ngayon ng mga sakim at walang prinsipyong tao. Hindi ko ito papayagan. Kailangan kong kumilos agad. Ang listahang ito ay hindi lamang isang inventaryo ng mga ari-arian. Ito ay ang pinakamatibay na akusasyon laban sa mga krimen ni na Aling Nena at ang kanyang anak. Maingat kong inilagay ang listahan sa aking bag bukas, babalik ako sa villa na iyon. Hindi bilang isang masunuring dating asawa, kundi bilang isang lehitimong may-ari na darating upang kunin ang kanyang sarili. Kung nagustuhan niyo ang paglalakbay ni Maria sa paghahanap ng hustisya, huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Mayroon ba kayong karanasan na katulad nito? Anong payo ang maibibigay niyo? Suportahan natin si Maria sa kanyang laban. Kinabukasan, maaga akong nagising. Halos hindi ako nakatulog, puno ang aking isip ng mga plano at estratehiya para sa araw na iyon. Pumili ako ng isang eleganteng suit jacket, ngunit nagpapahayag ng lakas at determinasyon. Bahagya akong nag-makeup, sapat lamang upang itago ang mga earbags at bigyan ang aking mukha ng sariwa at matalim na hitsura. Tinignan ko ang aking sarili sa salamin at sinabi ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng ipakita na mahina ako. Ngayon, kailangan kong maging isang hindi matitinag na kuta. Hindi ako sumakay ng taxi o bus. Minaneho ko ang sarili kong kotse, ang binili ko gamit ang aking sahod at ang mga bonus na naipon ko sa aking trabaho bilang direktor sa isang multinasyonal na kumpanya.
Ito ay isa sa iilang ari-arian na nakapangalan sa akin na hindi pwedeng galawin ni Ricardo at ng kanyang nanay. Ang kotse ay dumausdo sa lungsod, ngunit ang aking puso ay bumibiga. Ito ang daan na paulit-ulit kong nilakaran sa loob ng 8 taon. Ito ang naging daan ng kaligayahan ng pag-uwi. Ngayon, ito ang daan patungo sa isang labanan. Nang huminto ang kotse sa barrier ng Marangyang Subdivision El Jardín, gulat na tumingin sa akin ang gwardiya ng seguridad na palagi kong nakikita. Magandang araw, Binibini Maria. Bumalik po kayo, bati niya sa akin nang may parehong paggalang na dati. Opo, magandang araw. May aasikasuhin lang po ako, sagot ko ng may ngiti, kahit na sa loob ko ay may bagyo na sumisiklab. Alam kong hindi pa kumakalat ang balita tungkol sa aking diborsyo doon. Nagmaneho ako papasok at ipinarada ang kotse sa aking karaniwang lugar, sa ilalim ng bugambilya na ako mismo ang nagtanim. Ang puting villa ay naroon pa rin, nakatayo ng maringgal at elegante sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Sa harap ng hardin, ang mga rosas na labis kong minamahal ay patuloy na namumukadkad sa kanilang buong kagandahan, ngunit alam kong sa likod ng mapayapang anyo na iyon, wala na ang dating. Huminga ako ng malalim, nilikom ang lahat ng aking lakas ng loob, lumapit sa pinto at pinindot ang doorbell. Hindi ko na ginamit ang aking susi. Gusto kong makita kung sino ang magbubukas at kung paano nila ako pakikitunguhan, bilang isang bisita o bilang isang nanghihimasok. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Ang nasa harap ko ay hindi si Ricardo o si Aling Nena, kundi si Bianca. Nakasuot siya ng napakanipis na silk nightgown na halos lumalabas ang lahat, nakalugay ang mahaba niyang buhok at walang make-up ang mukha, ngunit sa kabila nito ay bumubulusok pa rin ang kanyang kabataan. Para siyang ang tunay na may-ari ng bahay. Nang makita niya ako, hindi nagulat si Bianca, sa kabaligtaran, isang mapanuyang at mapanghamong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ay, si Maria pala. Anong sadya mo rito? Wala sina Ricardo at Aling Nena. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Binaliwala ko ang kanyang tanong. Ang aking tingin ay dumaan sa kanya at pumasok sa loob ng bahay. Sa unang tingin, tila walang malaking pagbabago. Ang mga muebles ay pareho. Ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang atmosfera. Ang murang pabango ni Bianca ay lumamon sa matamis na amoy ng sampagita na dati kong ginagamit. Sa ibabaw ng sofa na labis kong nagustuhan ay may nakalukot na kamiseta ng lalaki, walang duda, kay Ricardo. Sa isang sulok, ang mga takong ni Bianca ay nakakalat sa Persian rug na labis kong pinagsikapang piliin. Ang eksena ay isang walang hiyayang deklarasyon ng pagmamay-ari. Itinuturing na ni Bianca ang kanyang sarili na bagong may bahay ng bahay. Maaari ba akong pumasok? Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo, walang emosyon. Nagkibit balikat si Bianca na nagpapanggap na mapagbigay. Siyempre, sa huli, dito ka rin naman nakatira. Feel at home ka. Ay, hindi, teka, bahay ko na ito ngayon. Tumawa siya ng bahagya at lumayo upang papasukin ako. Pumasok ako sa pintuan na pakiramdam ko ay estranghero sa sarili kong tahanan. Hindi ko na tinignan si Bianca at dumiretso ako sa sala, nilibot ang tingin. Naramdaman kong kumikipot ang aking puso. Ang larawan ng aking kasal kay Ricardo, na buong pagmamalaking nakasabit sa dingding, ay nawala. Sa halip ay may larawan ni Ricardo at Bianca sa isang beach, magkayakap at nakangiti. Hindi man lang sila naghintay na umalis ako upang burahin ang lahat ng bakas ng aking pagkatao. Ang kanilang kalupitan ay lumagpas sa aking imahinasyon. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao, na bumabaon ang aking mga kuko sa aking balat. Nagsisimula pa lang ang direktang paghaharap. Sinikap kong panatilihing walang emosyon ang aking mukha, kahit na sa loob ay nag-aalab ako sa galit. Hindi ko pwedeng hayaang makita ni Bianca ang aking sakit. Ito lamang ang magpapasaya sa kanya. Lumampas ako sa kanya at sinimulang libutin ang bahay na parang isang investigador sa isang crime scene.
Sa bawat hakbang, natuklasan ko ang isang bagong paglapastangan, isang bagong bakas ng kanyang walang hiyayang pag-agaw. Sa ibabaw ng mahogany center table, ang Filipino handmade dinnerware na pinili namin ng maingat ng aking nanay ay ginagamit bilang ashtray. Ang delikadong mga tasa ng porselana, na nilayon para sa pinakamahusay na kape, ay marumi na ngayon at amoy sigarilyo. Sa tabi nito, ang silk tablecloth na binordahan ng kamay na binili ko sa isang paglalakbay sa Granada ay may mansa ng tuyong kape. Naramdaman kong pinipiga ang aking puso. Para sa kanila, ang mga bagay na naglalaman ng aking kaluluwa at mga alaala ay walang iba kundi murang bagay na maaari nilang gamitin at itapon sa kanilang kagustuhan. Lumapit ako sa estante kung saan ko ipinapakita ang aking pinahahalagahang dekorasyon. Ang tansong figura ni Don Quixote na regalo sa akin ng isang mabuting kaibigan para sa pagbubukas ng bahay ay ngayon ay maihawak na tumpok ng mga magazine ng tsismis. Ang Talavera ceramic vase mula sa ika-19 na siglo na nakuha ko sa isang antique auction ay puno na ngayon ng mga plastik na bulaklak na may matatalim na kulay. Ito ay isang kakaiba at bastos na tanawin. Hindi lang nila ginagamit ang aking mga gamit, sinisira rin nila ang halaga at kagandahan nito sa kanilang kamangmangan at kawalan ng panlasa. Ang aking pasensya ay umabot na sa limitasyon nang pumasok ako sa aking silid-tulugan, o mas tama, sa aking dating silid-tulugan. Ang silid ay ganap na naging teritoryo ni Bianca. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa kama at mga upuan. Ang kanyang matamis na pabango ay tumama sa aking mukha na nagdulot sa akin ng pagduduwal. At pagkatapos, napako ang aking mga mata sa tokador. Sa gitna ng kaguluhan ng mga kosmetiko, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon at nagpalamig sa aking dugo. Ito ay ang aking mga hikaw na pulang agata, at ang mas masahol pa, wala sila sa kanilang lagayan, kundi nasa tainga ni Bianca, na bagong pasok lamang sa silid sa likuran ko. Sa ilalim ng ilaw, ang agata ay nagniningning na parang dalawang patak ng dugo, na ironically ay bumabagay sa kanyang mapanuyang ngiti. Ano, Maria? Gusto mo ba kung paano ito sa akin? Hinaplos niya ang kanyang buhok, sadyang ipinapakita ang mga hikaw. Sabi ni Ricardo, bagay na bagay daw sa akin. Sabi niya, ang mga magagandang bagay ay dapat sa nararapat. Sa isang sandali, muntik na akong mawalan ng kontrol. Gusto kong sumugod sa kanya, tanggalin ang kanyang mga hikaw at sampalin siya sa kanyang walang limitasyong pagkawalang hiya. Ang mga hikaw ng aking nanay, ang anting-anting na ibinigay niya sa akin ng buong pagmamahal. Paano siya naglakas loob? Paano siya nagkaroon ng kapal ng mukha na nakawin ang aking pinakasagradong relikya at isuot ito ng ganoon lang? Tanggalin mo ang mga iyan, ang boses ko ay naging malalim at kasing lamig na natakot ako sa sarili ko. Tila nagulat si Bianca sa aking tono, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kayabangan. Bakit, regalo sa akin ni Ricardo? Lahat ng nasa bahay na ito, kasama ang iyong mga gamit, ay akin na ngayon. Dapat mong tanggapin yan. Ulitin ko sa iyo, isa pa, lumapit ako sa kanya, tinitigan siya ng direkta sa kanyang mapanghamong mga mata. Tanggalin mo ang mga yan ngayon. Hindi sa iyo ang mga yan. Ang pagkaaway na nagmumula sa akin ay tila bahagyang nakatakot sa kanya. Umurong siya ng isang hakbang, instinctive na hinawakan ang kanyang mga hikaw. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Nena mula sa entrada. Ano itong ingay na ito? Aba! At anong ginagawa niya rito? Bagong dating lang siya, puno ng mga supot. Nang makita niya ako, kumunot ang kanyang mukha na parang nandidiri, para bang ako ay isang maruming bagay. Ang laban ay may isa pang mandirigma, at alam kong magiging mas matindi pa ito. Mabilis kong minaneho ang aking sasakyan patungo sa aming dating barangay, doon sa lumang lugar kung saan naninirahan si Manang Lita. Napakaliit ng kanyang bahay, ngunit pagkababa ko pa lang sa sasakyan, tumakbo na siya papalabas, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Binibini Maria, ano ang ginagawa mo rito?
Ang putla mo, sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay, nagaspang na sa pagtatrabaho sa maraming taon, ay napakainit, na para bang isang balabal na bumabalot sa aking sugatang kaluluwa. Hindi ako umiyak, ngunit halos hindi ako makahinga habang ang aking lalamunan ay bumara sa matinding damdamin. Manang Lita, iyon lamang ang tanging nasabi ko at hinayaan kong ilabas ang lahat ng bigat na aking pinipigil. Hindi na siya nagtanong pa. Dinala niya ako sa loob ng kanyang maliit, ngunit napakalinis na bahay. Inalalayan akong umupo sa isang lumang silya, at agad na naghanda ng mainit na tsaa na mailuya. Uminom ka, makakabuti sa iyo iyan. Tapos, dahan-dahan mong ikwento ang lahat. Kinukwento ko ang lahat, mula sa paglilitis sa korte, ang nakakahiya kong paghaharap sa tarangkahan, hanggang sa kung ano ang nangyari sa villa. Sinasabi ko ang lahat, kung paano nilalapastanganin ang mga alaala ng aking nanay, kung paano suotin ni Bianca ang mga hikaw na pulang agata, at kung paano baguhin ang password ng aking ligtas na kabinet. Habang nagsasalita ako, lumalaki ang galit sa aking loob. Tahimik na nakikinig si Manang Lita, lalong kumukunot ang kanyang noo. Ang kanyang mukha, na karaniwang mabait, ay ngayon ay nagpakita ng matinding puot na pinipigil. Nang matapos ako, marahan niyang kinatok ang mesa gamit ang kanyang kamay, isang bihirang kilos mula sa kanya. Walang karapatan. Paano nagkaroon ng ganoong kasamaan at kasakiman sa mundo? Ang inang iyon at ang kanyang anak ay pugad ng mga ulupong. Kawawa naman ang aking anak, lahat ng kinailangan niyang tiisin. Ang kanyang awa ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Ngunit sa kanyang mga mata ay kumikinang din ang isang apoy ng determinasyon. Hindi binibini, hindi natin sila hahayaang manalo. Ang dote ay sa iyong nanay, ang kanyang pawis at luha. Hindi ito maaaring mahulog sa kamay ng mga demonyong iyon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Pero, Manang Lita, ano ang magagawa ko? Nakausap ko na ang abogado, na-lock ko na ang mga account, pero natatakot akong itapon nila ang lahat ng nasa bahay. Tumayo si Manang Lita at pumunta sa kanyang silid-tulugan. Bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali na may hawak na isang maliit, lumang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito, maingat na kinuha ang isang salansa ng mga papel na naninilaw na sa tagal, at maingat na inilagay sa mesa sa harap ko. Tingnan mo ito, binibini. Kinuha ko ang mga papel ng may pagtataka. Ang unang pahina ay isang dokumento na sulat kamay ng aking nanay, ang kanyang nakakiling at pamilyar na kaligrapya. Ang pamagat ay pangalan ng bawat item ng dote. Binasa ko ang nilalaman nito. Matagal nang inihanda ng aking nanay na para bang may pakiramdam na siya, ang isang detalyadong di kasiya siyang habilin o di kaya isang espesyal na pagpapahintulot na may selyo ng notaryo publiko na nagbibigay kay Manang Lita. Sige ng Manang Lita Fernandez ng buong kapangyarihan upang, sa ngalan niya at pagkatapos ay sa aking ngalan, pamahalaan, protektahan, at bawiin ang lahat ng ari-ari ang ibinigay niya sa akin sa araw ng aking kasal. Nakalakip ay isang detalyadong listahan, eksaktong katulad ng isinulat ko kagabi, ngunit may pirma ng aking nanay at ng isang saksi. Natigilan ako, ang aking mga mata ay puno ng luha. Nanay, maging mula sa kabilang buhay, patuloy ka pa ring nag-aalala at nagpoprotekta sa akin. Hindi kailanman nagtiwala ang aking nanay sa pamilyang iyon at inihanda niya ako ng 100 upang makatakas. Binalaan ako ng nanay mo, sabi ni Manang Lita. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa damdamin. Sinabi niya na ilabas ko lang ito kung talagang nasa matinding gipit ka. Sabi niya, ito ang iyong huling anting-anting. Sa tingin ko, dumating na ang oras. Kinapitan ko ang kapangyarihan sa aking mga kamay, naramdaman ang lahat ng pagmamahal at proteksyon ng aking nanay. Sa wakas ay bumuhos ang aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng damdamin at pasasalamat. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Nasa akin ang batas, ang mga ebidensya, at ngayon ang sagradong utos ng aking nanay.
Sa sandaling iyon, nagring ang aking telepono. Si Attorney Garcia. Maria, naisumit ko na ang kahilingan sa korte. Nakausap ko na rin ang isang court expert at isang professional moving company. Papunta na sila. Lahat ay handa na. Magpapatuloy tayo sa pagkuha ng mga ari-arian ngayong hapon. Ang pagdating ni Manang Lita, kasama ang kapangyarihan ng aking nanay, kasama ang tawag ng abogado, ay tila isang perpektong pagkakahanay ng tadhana. Handa na ang lahat para sa isang ganap na kontra-atake. Ngayong hapon din, babalik ako sa villa na iyon, ngunit hindi na ako nag-iisa. Babalik ako kasama ng katarungan. Wala pang isang oras ang lumipas, ang tahimik na eskinita sa harap ng bahay ni Manang Lita ay napuno ng kakaibang kaguluhan. Isang eleganteng kotse, kung saan bumaba si Attorney Garcia at dalawang court expert na formal ang hitsura, ang ipinarada sa likuran ng aking sasakyan. Sinundan ito ng isang malaking truck mula sa isang profesional na kumpanya ng paglilipat, na may nakapintang iserbisyo integrado ng paglilipat, seguridad at tiwala sa gilid. Maraming matitikas na lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ang bumaba mula sa truck, may dalang mga kahon, packing tape, at proteksyon na materyales. Ang kahangahangang prosesyon ay nakakuha ng kuryosong tingin mula sa buong kapitbahayan. Lumapit si Attorney Garcia at nakipagkamay sa amin ni Manang Lita. Magandang araw, Maria, Manang Lita, handa na ba tayo? Tanong niya, at tumango ng may kasiyahan habang tinitingnan ang mga papeles na hawak ko. Perpekto. Ang kapangyarihang ito, kasama ang listahan ng mga ari-ari-ang lehitimo, ang pinakamalakas nating sandata. Ganap nitong ginagawang legal ang kilos ng pagkuha na ating isasagawa ngayon. Lumapit din ang dalawang expert, nagpakilala at ipinaliwanag ang kanilang tungkulin. Ang kanilang trabaho ay gumawa ng isang akta ng rekisisyon at presensya, na idodokumento ng objektibo ang buong proseso ng pagkuha mula simula hanggang matapos. Bawat larawan, tunog at pangyayari ay itatala, nalilikha ng isang hindi matatawarang legal na ebidensya sa korte kung kinakailangan. Naramdaman ko ang isang tiwala na hindi ko pa kailanman naranasan. Ang bawat hakbang ay nakalkula at protektado ng batas. Hindi ito isang away-kalye para sa mga ari-arian, kundi isang legal, publiko at transparent na pagpapatupad. Nagpatuloy ang aming prosesyon pabalik sa Subdivision El Jardin. Ang aming pagdating ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang gwardiya sa pasukan, matapos suriin ang mga dokumento ni Attorney Garcia at ang abiso mula sa korte, ay walang magawa kundi buksan ang tarangkahan para makapasok ang lahat ng sasakyan nang hindi nangahas magtanong pa. Ang truck ay ipinarada mismo sa harap ng Villa G17. Ako, si Manang Lita, si Attorney Garcia, at ang dalawang expert ay bumaba mula sa mga sasakyan. Ang grupo ng paglilipat ay bumuo ng isang maayos na pila, naghihintay ng mga tagubilin. Ang eksena, seryoso at propesyonal, ay lubos na kaibahan sa magulo at bastos na imahe ni Aling Nena at ng kanyang mga kasama. Huminga ako ng malalim at buong determinasyon. Nag-doorbell ako. Matagal bago bumukas ang pinto. Si Ricardo. Kakarating lang niya. Nang makita ako, namutla ang kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang prosesyon na sumusuporta sa akin, ang abogado, mga expert, ang grupo ng paglilipat, ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel. Maria, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang kanyang nanginginig na tinig. Hindi ko siya sinagot. Humakbang si Attorney Garcia, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Magandang hapon po, Ginoong Ricardo. Ako po si Garcia, abogado ni Ginang Maria. Nandito po kami ngayong araw upang ipagpatuloy ang pagkuha ng mga personal na ari-arian ni Ginang Maria. Ayon po sa notaryadong inventaryo at sa bisa ng legal na kapangyarihan na ipinagkaloob ng kanyang yumaong ina. Narito po ang mga naugnay na dokumento. Hinihiling namin ang inyong pakikipagtulungan.
Ibinigay ng abogado ang isang salansa ng mga papel. Kinuha ni Ricardo ang mga ito nang nanginginig ang kamay, at habang nagbabasa, lalong namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tumakbo papalabas sina Aling Nena at Bianca. Nang makita ang eksena, natigilan sila. Ikaw na naman, anong iskandalo ang balak mong gawin ngayon? Dinala mo ang mafia, sigaw ni Aling Nena, ngunit ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong kayabangan at puno ng takot. Ang isa sa mga expert, isang matangkad at matipunong lalaki, ay humakbang pasulong, hawak ang isang maliit na video camera. Magandang hapon po, Ginang. Kami po ay mga court expert mula sa opisyal na kolehiyo. Nandito po kami upang tuparin ang aming tungkulin. Lahat ng inyong mga salita at kilos mula ngayon ay ire-record bilang ebidensya. Hinihiling namin na panatilihin ninyo ang isang kooperatibong saloobin at pigilan ang inyong sarili sa pagharang sa pagpapatupad ng isang legal na proseso. Ang mga salitang puno ng legal na jargon at ang pagiging seryoso ng expert ay agad na pumigil sa anumang pagtatangka ni Aling Nena na gumawa ng eksena. Nanatili siyang walang imik. Si Manang Lita, na tahimik lamang hanggang noon, ay nagsalita sa unang pagkakataon. Hawak ang inventaryo, nilagpasan niya si Ricardo, na nananatiling paralisado at pumasok sa bahay. Lahat magtrabaho, anunsyo niya ng malakas at malinaw. Ibabalik natin ang bawat bagay, isa-isa, ayon sa listahang ito. Unang item, Filipino handmade dinnerware, modelong Aurora, nasa gitnang mesa sa sala. Agad, dalawang manggagawa ng paglilipat ang pumasok na may dalang mga kahon at bubbly wrap. Buong ingat nilang kinolekta ang bawat tasa, bawat plato na marumi sa abo. Nilinis ang mga ito gamit ang isang malambot na tela at propesyonal na ibinalot sa harap ng lahat. Ang pagkuha, publiko at sa ilalim ng legal na pangangasiwa, ay opisyal na nagsimula sa harap ng walang magawa at nagagalit na mga mata ng aking dating asawa at ng kanyang pamilya. Kung patuloy kayong nakikinig hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na sumasama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maikwento ko ang huling bahagi, isang bahagi kung saan ang katarungan ay ganap na nananaig. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ilang araw matapos ang maingay na pagkuha ng mga ari-arian, isang tensyonadong katahimikan ang bumaba. Ang truck na puno ng aking mga alaala ay naibaba na sa isang ligtas na imbakan na inupahan ni Atty. Garcia, ngunit alam kong ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Nagpadala ang aking abogado ng formal na subwena kina Aling Nena, Ricardo, at Bianca para sa isang pagpupulong sa kanyang opisina upang talakayin ang mga isyu ng pag-aari at pinsala sa ari-arian. Naganap ang pagpupulong sa isang maliit at eleganteng conference room, ngunit ang kapaligiran ay malamig. Maaga akong dumating kasama si Manang Lita. Sa harap namin, nakaupo ang tatlo. Si Aling Nena ay tila kinakain ng pag-aalala. Ang dati niyang pagiging agresibo ay napalitan ng isang pakiramdam ng pagod at pagkabahala. Si Ricardo ay nakayuko, hindi nangahas tumingin sa akin. Si Bianca naman, may labis na kolorete na tila itinatago ang kanyang nerbiyos, ngunit ang kanyang mga bilog sa ilalim ng mata at ang patuloy na panginginig ng kanyang mga kamay ang nagbunyag sa kanya. Pinamunuan ni Atty. Garcia ang mesa ng may profesional na poise. Hindi siya gaanong nagsalita, inilagay lang niya ang isang laptop sa mesa. Magandang araw sa inyong lahat, simula niya. Narito tayo upang linawin ang ilang punto. Bago natin pasukin ang mga detalye, nais kong panoorin ninyo ang isang video. Ibinaba niya ang screen sa kanilang harapan at pinindot ang play. Sa screen, lumitaw ang malinaw na mga larawan mula sa security camera ng subdivision. Ang kuha, mula sa isang mataas na anggulo, ay sumasaklaw sa buong pasukan ng aking bahay. Ipinapakita ng timestamp ang alas 2:17 ng madaling araw, isang araw bago ako bumalik. Sa katahimikan ng gabi,
isang maliit na van na walang marka ang huminto sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto at pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw si Bianca. Nakasuot siya ng pajama at isang manipis na bathrobe. Nakalugay ang buhok, tumingin sa paligid ng palihim, at pagkatapos ay sumenya sa dalawang lalaki na bumaba mula sa van. Ang tatlo sa harap ko ay nag-react ng magkakaiba. Ang mukha ni Bianca ay nawalan ng kulay. Nanatili siyang nakanganga, nakatingin sa screen na para bang hindi siya makapaniwala. Kinunot ni Aling Nena ang kanyang noo, hindi pa rin naiintindihan. Si Ricardo ay nag-angat ng ulo na may ekspresyon ng lubos na pagkabigla. Nagpatuloy ang video. Nagbigay ng mga tagubilin si Bianca sa mga lalaki, itinuturo ang loob ng bahay. Pagkatapos, nagsimula silang maglabas ng mga karton na kahon na handa na. Bagaman hindi perpekto ang imahe, makikita na ang mga ito ay mga kahon na may katamtamang laki, tulad ng mga ginagamit para sa porselana o mga palamuti. Mabilis nilang inilagay ang mga ito sa van. Ang buong operasyon ay tumagal ng mga 15 minuto. Nang matapos, ibinigay ni Bianca ang isang makapal na sobre sa isa sa mga lalaki. Mabilis na isinara ang pinto, at nawala sa loob ng bahay. Umalis ang van. Natapos ang video. Pinahinto ito ni Atty. Garcia. Isang katahimikang namayani sa silid. Ano? Ano ito? Si Ricardo ang unang nagsalita, ang boses ay nanginginig. Humarap siya kay Bianca na may galit at bigong tingin. Bianca, ipaliwanag mo. Ano ito? Ano ang ginagawa mo sa likod ko? Si Bianca, nagulat, ay nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan. Ako, hindi, naglilinis lang ako ng ilang lumang gamit. Lumang gamit? Ngumiti ako ng malamig. Naglilinis ng lumang gamit sa 2:00 ng umaga na may van at nagbabayad pa ng mga transportista. Sa tingin mo, may maniniwala sa kwentong iyan? Sa sandaling iyon, naiintindihan na ni Aling Nena ang lahat. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa puti patungo sa lila. Itinuro niya si Bianca ng nanginginig. Ikaw, niloko mo rin ako. Balak mong kunin ang lahat para sa sarili mo. Ang kasakiman ang nagtulak sa kanila upang maging malungkot sa isa't isa. Ang video ay hindi lamang nagpatunay sa pagnanakaw ni Bianca, kundi sinaksak din ang relasyon na kanilang binuo sa kasinungalingan at interes. Inilantad nito ang batang kabit na pinagkatiwalaan ni Ricardo at Aling Nena ng bulag. Ito ay isang nakamamatay na suntok at alam kong simula pa lamang ito ng kanilang pagbagsak. Ang panloob na away ay nagambala ng pag-ubo ni Atty. Garcia. Pakiusap, panatilihin ang kaayusan, sabi niya ng may katahimikan. Ang video na ito ay simula pa lamang ng ebidensya. Nag-angat siya ng isang makapal na folder at inilagay sa mesa. Pangalawa, mayroon tayong kumpirmasyon mula sa bangko. Kinabukasan pagkatapos ng pagdedeborsyo, may gumamit ng personal na impormasyon ni Maria upang subukang i-access ang kanyang online securities account. Sa kabutihang palad, nabigo ang operasyon dahil sa maling ikalawang security key at ilang oras pagkatapos ay nilock ni Maria ang lahat ng kanyang account. Mayroon kaming kumpletong kasaysayan ng access, kasama ang e-address na nakarehistro sa villa. Binibini Bianca, may nais ka bang idagdag tungkol dito? Ibinaba ni Bianca ang kanyang ulo, nanginginig mula ulo hanggang paa. Hindi niya ito maitatanggi. Ang pagtatangkang i-access ang securities account, kasama ang pagbabago ng password ng ligtas na kabinet, ay bumuo ng kumpletong larawan ng isang organisadong plano upang pagnakawan ako. Hindi lamang isang simpleng biglaang kilos. Si Aling Nena ay tulala. Tila wala siyang alam sa mga plano ni Bianca sa bangko. Ang kanyang tingin kay Bianca ay hindi na lamang galit, kundi pandidiri at takot din na pagtanto niya na nagpasok siya ng isang lobo na nakabalatayo bilang tupa. Pangatlo, patuloy ni Atty. Garcia, ang kanyang boses ay walang emosyon na parang isang hukom na nagdidikta ng sentensya. Ang pahayag ng isang saksi.
Manang Lita, pakiusap. Si Manang Lita, na tahimik lang hanggang noon, ay tumayo ng kalmado. Hindi niya tiningnan ang tatlong akusado, kundi ang abogado. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig dahil sa damdamin, ay malinaw at matatag. Isinalaysay niya ang kanyang nasaksihan sa aking mga huling araw sa villa. Ang mahihinang usapan ni na Aling Nena at Bianca tungkol sa aking mga ari-arian, ang paghamak nila sa mga alaala ng aking nanay. Narinig ko si Aling Nena na sinasabi kay Binibini Bianca, "Gamitin mo ang lahat ng walang takot, anak, magiging atin na iyan sa lalong madaling panahon." Nakita ko rin si Binibini Bianca na palihim na pumapasok sa opisina ni Binibini at kinukunan ng litrato ang mga dokumento. Gusto ko sana sabihin sa aking Binibini, ngunit natakot ako, pagtatapos ni Manang Lita na may pagbigat sa lalamunan. Bawat salita niya ay isang karayom na bumubutas sa bula ng kasinungalingan na kanilang binuo. Tinakpan ni Ricardo ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, hindi na kayang tiisin pa. Ang kanyang ina, na kanyang sinasamba, at ang kanyang kabit, na dahilan ng kanyang pagkawala ng katinuan, ay naging ganito pala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Sa huli, nag-angat si Achoy Garcia ng isa pang salansal ng mga papel. Narito ang akta ng rekisisyon at presensya na inilatag ng mga court expert. Dinodokumento nito ang estado ng mga ari-arian ni Maria sa oras ng pagkuha. Mula sa mga pinggan na ginamit bilang ashtray hanggang sa mga nawawalang piraso. Lahat ay detalyado na may mga litrato at video. Gumawa kami ng paunang pagtatasa ng mga pinsala at ang halaga ay hindi maliit. Idinulog ng abogado ang folder sa kanila. Sa lahat ng ebidensyang ito, ang video ng pagtatangkang pagnanakaw, ang ebidensya ng pag-access sa bank account, ang pahayag ng saksi, at ang pagsusuri ng pinsala. Mayroon kaming sapat na batayan upang magsampa ng kasong kriminal laban sa inyo para sa mga krimen ng pagnanakaw at pinsala sa ari-arian. Ang mga parusa para sa mga krimeng ito, tulad ng alam ninyo, ay hindi lamang kasama ang kabayaran, kundi pati na rin ang posibilidad ng pagkakakulong. Ang salitang pagkakakulong ay umalinggaw sa silid na parang isang kulog. Si Bianca ay nagsimulang umiyak. Si Aling Nena ay nanatiling walang kibo, ang tingin ay walang direksyon. At si Ricardo ay nag-angat ng ulo at tiningnan ako, hindi na may puot, kundi may isang desperadong pagsamo. Ang katotohanan ay nahayag, kumpleto at hindi matatawaran. Ang kortina ng palabas ay bumagsak, inilalantad ang isang senaryo ng kasakiman, pagtataksil, at masasamang pagsasabuatan. Lubos silang natalo. Matapos ang pagpupulong sa opisina, umalis ang tatlo na parang mga kaluluwang ligaw. Ang bigat ng mga ebidensya at ang banta ng isang kasong kriminal ay sumira sa kanilang kayabangan. Alam nilang sila ay nasa sulok. Binigyan sila ni Achoy Garcia ng 3 araw upang magpasya. Tanggapin ang isang kasunduan sa pamamagitan ng paghaharap, bayaran ang lahat ng pinsala at isauli ang hindi sa kanila o harapin ang isang paglilitis na siguradong talo sila. Hindi na ako kinailangang maghintay. Kinabukasan, nagpasya akong bawiin ang aking bahay ng tuluyan. Bagaman ang villa ay isang sariling ari-arian ni Ricardo, ang kasunduan sa diborsyo ay nagbigay sa akin ng karapatang gamitin ito hanggang sa malutas ang pagbabahagi ng mga ari-arian at sa kanilang kilos. Mayroon akong buong karapatan na hilingin ang kanilang agarang paglisan upang protektahan ang aking seguridad at mga ari-arian. Tumawag ako sa isang profesional na kumpanya ng seguridad. Sa loob ng ilang oras, isang grupo ng mga locksmith at technician ng alarm system ang dumating sa villa. Nang makarating kami, kakaibang tahimik ang bahay. Sigurado, matapos ang paghaharap, wala silang mukhang ipapakita upang manatili doon. Sa mesa sa sala, may isang susi at isang madali ang sulat mula kay Ricardo. Umalis na kami ni Nanay. Maria, pasensya na. 3 salitang huli at walang saysay. Hindi nila mabubura ang pinsala o mabibigyang katwiran ang kanilang mga kilos. Kinuha ko ang susi at, nang hindi tinitingnan, itinapon sa basurahan.
hindi ko na ito kailangan. Babaguhin ko ang lahat. Simulan ninyo ang pagtatrabaho, sabi ko sa pinuno ng grupo. Palitan ang lahat ng kandado mula sa tarangkahan hanggang sa bawat pinto sa loob. Mag-install ng bagong sistema ng surveillance camera na may access mula sa telepono. I-activate ang isang alarm system na konektado sa inyong sentral at sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Mabilis at mahusay ang trabaho. Ang tunog ng mga drill ay umalingaw sa bahay na para bang nagtataboy ng masamang enerhiya at dumi ng mga dating nakatira. Ang mga lumang kandado at kamera ay inalis at pinalitan ng mga bagong kagamitan at ligtas. Samantala, kami ni Manang Lita ay nilibot ang bahay. Ito ay mas walang laman, ngunit mas malinis at mas maliwanag din. Binuksan ni Manang Lita ang lahat ng bintana upang pumasok ang sikat ng araw at sariwang hangin. Nililinis ang kapaligiran. Pumasok ako sa aking silid-tulugan. Ang murang pabango ni Bianca ay lumulutang pa rin sa hangin. Nang may pagdidiri, tumawag ako sa isang serbisyo ng paglilinis ng industriya at hiniling ang isang masusing disinfeksyon at paglilinis. Nang gabing iyon, nang matapos ang lahat, tumayo ako sa gitna ng sala na hawak ang aking telepono. Sa screen, nakita ko ang mga larawan ng lahat ng bagong kamera. Nakita ko ang bawat sulok ng aking ari-arian. Isang pakiramdam ng seguridad at ganap na kontrol ang bumalot sa akin. Ito na, sa wakas, ang aking tahanan, isang kuta na hindi matitinag. Nabawi ko ito hindi lamang sa batas, kundi sa sarili kong determinasyon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing sa aking bahay, sa aking kama, nang walang bangungot, gaya ng hula ni Atty. Garcia. 2 araw pagkaraan, nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado ni Ricardo. Tinanggap nila ang kasunduan sa pamamagitan ng paghaharap ng walang anumang kondisyon. Ang huling pagpupulong ay naganap sa isang tanggapan ng notaryo sa gitna ng syudad. Dumating ako kasama ang aking abogado at si Manang Lita, nakasuot ng isang eleganteng traje de chaqueta at isang brooch na perlas na hugis bulaklak. Isang regalo na ibinigay ko sa aking sarili bilang simbolo ng isang bagong simula. Dumating sila pagkatapos. Si Aling Nena ay tila tumanda ng 10 taon. Si Ricardo, mas payat at maputla, ay hindi nangahas tumingin sa akin. Wala si Bianca. Siguro, ang kanilang relasyon na binuo sa kasinungalingan ay gumuho na. Binasa ng malakas na notaryo ang mga tuntunin ng kasunduan. Kinilala ni na Aling Nena at Ricardo ang kanilang mga iligal na kilos. Nangako silang babayaran ang kabuuang halaga ng mga ari-ariang nasira o nawala, isang halagang umabot sa halos 3,500,000 piso. Si Ricardo ang sasagot sa gasto sa pagbubukas ng ligtas na kabinet sa aking presensya. At ang pinakamahalaga, kapalit ng pagbawi ng kasong kriminal, ililipat ni Ricardo ang ganap at absolutong pagmamay-ari ng villa sa akin. Ito ang huling suntok, ang tamang kabayaran para sa lahat ng pagdurusa. Ang bahay na sinubukan nilang nakawin sa akin ay magiging legal na sa akin. Nang basahin ng notaryo ang probisyon na ito, nanginginig si Aling Nena. Tiningnan niya si Ricardo na nagmamakaawa, ngunit umiling lang si Ricardo, pagod na. Alam niya na iyon lamang ang tanging presyo upang maiwasan ang kanyang ina na. Nanginginig ang kamay ni Aling Nena nang pumirma. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may isang malaking bigat na inalis mula sa aking dibdib. Ito ay hindi ang kagalakan ng paghihiganti, kundi ang ginhawa ng katarungan. Pumirma si Ricardo pagkatapos ng tahimik. Ang tunog ng selyo ng notaryo ay opisyal na nagtapos sa digmaang ito. Bago umalis, huminto si Ricardo sa harap ko. Maria, pasensya na talaga, sabi niya ng paos ang boses. Tiningnan ko ang mga mata na minsan kong minahal at ngayon ay tila kakaiba na sa akin. Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi nagpapagaling sa mga sugat, sagot ko ng kalmado. Ngunit tinatanggap ko, hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Kailangan kong isara ang nakaraan upang makapagpatuloy. Nais ko kayong maging maayos.
Umalis sila na nakayuko dahil sa pagkatalo. Ang kasakiman ang nagpabayad sa kanila ng isang napakamahal na presyo. Sa mga sumunod na araw, natupad ang lahat ng kasunduan. Nailipat ang pera, binuksan ang ligtas na kabinet na buo ang lahat ng nilalaman, at nailipat ang villa sa aking pangalan. Nang hawak ko na ang bagong titulo sa aking mga kamay na may pangalan kong Maria Garcia, naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng otonomiya. Hindi na ako umaasa sa kahit sino. Si Manang Lita, na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata, ay nagsabi, nakangiti siguro ang nanay mo mula sa langit. Napakatibay mo, anak ko. Salamat sa iyo, Manang Lita, sa nanay ko, at sa hustisya, sagot ko ng nakangiti. Nagsimula ako ng isang bagong buhay. Ang villa, na muling pinalamutyan ayon sa aking panlasa, ay napuno ng ilaw at mga bulaklak. Si Manang Lita ay lumipat upang manirahan kasama ako, pinupuno ang bahay ng init. Ang mga tahimik na hapon ng pag-inom ng tsaa sa hardin ay unti-unting nagpagaling sa aking mga sugat. Isang hapon, habang inaayos ko ang aking mga nabawing alahas, binuksan ko ang kahon na may mga hikao na pulang agata. Maganda pa rin sila, ngunit hindi na sila ang anting-anting ng aking nanay. Naging saksi sila ng sakit at pagtataksil. Ilang araw pagkaraan, bumisita ako sa isang kawanggawa na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso. Nakipagkita ako sa direktor. Ang mga hikaw na ito ay may malaking halaga, sabi ko, inilagay ang kahon sa mesa. Ngunit para sa akin ngayon, mayroon silang negatibong enerhiya. Nais kong i-donate ang mga ito. Maaari ninyo itong subastahin at gamitin ang pera para operahan ang mga batang nangangailangan. Sana ang kanilang kagandahan ay magdala ng buhay at pag-asa sa halip na magdulot ng masasamang alaala. Tiningnan ako ng direktor ng may damdamin. Salamat sa inyong kabutihang loob, maraming maliliit na puso ang muling titibok ng malakas. Ginawa ninyo ang isang hiya sa isang himala. Nang umalis ako doon, naramdaman ko ang isang hindi kapanipaniwalang gaan. Binitawan ko ang nakaraan, binago ang sakit sa pagmamahal. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang kilos ng pagiging makatao. Nawalan ako ng isang kasal, ngunit natagpuan ko ang aking sarili. Nakita ko ang hangganan ng bulag na sakripisyo ng isang magulang, tulad ni Aling Nena, at ang bunga ng pagkontrol sa anak sa ngalan ng pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay pag-unawa at paggalang, hindi pagmamay-ari. Si Ricardo ay nawalan ng lahat dahil sa kanyang kasakiman at kawalan ng pagpapahalaga. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lang ang pagmamahal ng magulang. Ang pagpapasalamat, responsibilidad, at pagiging matatag sa sariling desisyon ang siyang magpapanday sa tunay na halaga ng isang tao. Ang aking paglalakbay ay nagpakita ng linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, ananahimik at pagkilos. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising sa moralidad. Ang daan na bumubukas sa harap ko ay puno ng sikat ng araw at pag-asa. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang desisyon ni Maria sa huli? Mayroon ba kayong gagawing iba kung kayo ang nasa posisyon niya, pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa bahagi ng komento sa ibaba. Palagi kong binabasa ang bawat isa. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpagalaw sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa mga taong sa tingin ninyo ay mararamdaman din ang mensahe. At mag-subscribe sa channel at tahimik na ganti upang hindi mahuli sa mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka kayo na mismo ang maging bida.